Umalma ang mga Pilipino sa Amerika sa resulta ng trade negotiations sina PBBM at US President Donald Trump. Bukod sa Filipino businesses, apektado rin daw ang consumers ng produktong Pinoy. Yan ang agenda report ng ating US correspondent, Don Tagala. Sa pagbabalik ni Philippine President Ferdinand Marcos Jr. sa tinutuluyan niyang Blair House matapos ang pakikipagdegosasyon kay US President Donald Trump sa White House, ipinaramdam agad ng mga aktivistang Pinoy ang kanilang pagkadismaya sa resulta ng tariff negotiation. Marcos, I know you can hear us. I know your people are listening to us. We are committed to defending the rights of Filipinos that you are so willingly auctioning off, selling off to Trump. Sa isang social media post, ibinalita agad ni President Trump zero tariff sa US products na papasok sa Pilipinas, pero 19% ang tariff para sa mga produktong Pilipino na papasok sa US market. President Marcos dumating sa White House na may misyong magkaroon ng bilateral trade pact sa US at makipagkasundo para sa nararapat na taripa para sa Pilipinas. Si President Trump, reciprocal tariff naman ang hanap. Pero naniniwala ang mga kababayan natin dito na ang kasunduan ng dalawa ay hindi matatawag na patas o reciprocal. Imagine 5% to 17%, 20%, and now it's just 19%, and then a 0% tariff on U.S. goods coming to the Philippines. It's a complete sellout. Para naman sa Pinay business owner ng isang non-alcoholic bar sa Washington, D.C., ang future ng kanyang negosyo ay at risk dahil sa tariffs ni Trump. There were analytics or articles about the food and beverage industry getting impacted by all these tariffs, federal cutoffs, and that 45% of restaurants might not survive 2025. So I'm worried about it on a collective sense, but I'm also kind of challenged as to how we're going to stay resilient and overcome this. Pero para sa isa sa may-ari ng Purple Patch Restaurant, sa halip na mag-import pa ng mga produktong Pilipino tulad ng banana ketchup at bagoong, ginawa na lang nila ang mga ito in-house. Chef Patrice decided it was the best decision to just start to make these things in-house for two reasons. So we can avoid international entanglements like this. At para naman sa mga Pinoy consumers, tanggap na nila ang posibleng pagtaas ng presyo ng mga produktong Pilipino. Absolutely not fair. How is that reciprocal? The very definition of reciprocity is one for one, like for like, apples to apples, oranges to oranges. And that's clearly not what's happened here. Definitely think they could have done a lot more because I think the United States has a lot more power in terms of what Trump is negotiating, and he's trying to flex it a lot more than what past presidents have done. Nakabalik na sa Pilipinas ang Pangulo at ibinida ang pasalubong ng $2 billion investment pledges. Bukod pa sa pangako ng US government na dagdag $15 million para sa private sector at $48 million sa foreign-assisted projects. Ayon kay PBBM, patuloy silang makikipagtulungan sa State Department at US Congress para sa implementasyon ng mga programang nakapaloob dito. Para sa agenda, Don Tagala, Billionaire News Channel, Washington, D.C.